babala sa mga kumakain sa mga eatery, karinderya o kaya food stalls. Kasi tignan nyo itong kawatan na to. Kunwari daw bibili ng pagkain, pero ang punteriya pala niya ay ang mga cellphones o kaya mga gadget. Christmas pa naman ngayon at New Year. Maraming kawatan, kaya mag-ingat kayo. Merong nag-forward sa akin ng video at humihingi ng tulong. So yan po yung video na screenshot at ito naman yung message ni Kuya na humihingi ng tulong, baka makilala nyo ang kawatan na ito. Don't forget to follow my Instagram account, The Story of Anthony. Ayan. So, thank you nga pala sa mga nag-follow. Ito, yung finorward sa akin na video. So, nangyari ito sa Laging Handa, Timog Avenue, Quezon City. So, pagmasdan nyo mabuti, itong white na naka-white t-shirt na lalaki. So, nagpapatulong yung nag-forward ng video na ito, baka makilala nyo. So, sana makatulong itong vlog na to para at least matulungan natin yung humihingi ng tulong, no? So, yung nagbabantay dito ay yung lalaking nakamaroon. So, makikita nyo, inaasikaso niya yung usual routine ng may-ari ng shop na nang aasikaso ng mga customers. Pero dito, obserbahan natin itong naka-white. So, para hindi siya mahalata, nagmask siya. Pero kapag taga-timog ka, ayan, pag taga-barangay Laging Handa ka, sigurado mamumukhaan mo siya. Kaya tignan nyo mabuti. Pag masdan nyo, pwede nyo i-zoom para mamukhaan nyo kung sino to. So, in just a few moments, pansinin nyo yung style na gagawin niya. So, I believe theft itong gagawin niya. And, tumitingin siya ng pagkakataon or naghihintay siya ng pagkakataon para makita yung target and then kukunin niya yung target. Ang gagamitin niya dito is yung white na plastic na pang-cover niya sa gadget na kukunin niya. Ayan. So, pag alis ni Kuya, ayun na. Titignan na niya yung target, cover niya, kukunin niya, at aalis bigla. So, pagmasdan nyo mabuti. Yan, no? So, medyo naiinip siya kasi andito pa rin si Kuya. Ayan na. So, ito na yung pagkakataon, no? Ayan. So, nakuha na niya yung gusto niyang kunin. Ayun. So, nilagay niya sa ilalim ng plastic. Tapos, binulsa na niya. And, umalis na. O, diba? Ang dali. So, akala mo, bibili lang siya. Pero, iba pala ang balak. So, syempre, concern talaga yung nag-message sa akin, baka mamukhaan niyo siya. So, tignan niyo yung nangyari sa store. Wala, nakatiwangwang na siya. Kaya, bantayan yung maigi yung shop or store nyo para hindi kayo mapasubo. Paano kapag cellphone yun ng boss ng may-ari, no? So, magiging kawawa siya. So, dyan po, ito yung example na dapat nating lesson para sa atin na ingatan talaga natin yung mga gamit natin. Huwag nating hayaan na naka-charge lang basta-basta yung mga phone natin o kaya gadgets. Kasi open area to kahit sino pwedeng pumasok. At ito na nga yung sabi ni Kuya sa akin. Ang kawatan po, kunwari bumili ng pagkain sa amin. Tas nakita po niya ang CP na nakalagay sa itaas ng lamesa. Napag-interesan niya. So, syempre, no? Kasi hindi nababantay ng maayos. Sa ganun po, binaliwala lang namin yon kasi cellphone lang naman. Mabibili din natin kahit mahirap tayo. Ang masama po doon, pangalan ng aking kapatid, ginagawa niya sa kalukuhan. Kaya nireport na po namin sa police. So, yung may-ari ng phone, syempre nakalagin doon yung profile mo. So, gagamitin ng kawatan na ito yung profile mo para humingi ng pera, di ba? So, ganun naman nangyayari, di ba? Tapos, nangyari po ang insidente last June 25, 2023. So, mukhang medyo matagal na, no? Nung June pa. Ano ngayon? November na, no? June, July, August, September, October, November. 6 months na
So, hindi ko alam kung bakit napakatagal bago niya ako i-message ni Kuya. So, ito yung example. Bale, may convo sila. So, i-blur ko muna para to protect the privacy, no? So, ito yung isa sa mga conversation na humihingi itong gumamit ng phone, gamit ng Facebook profile ng may-ari ng cellphone na, ayun, nagsosolicit siya ng pera. So, ganito lagi, no? Kapag may mga friends kang nawala ng phone, yung nakapulot ng phone, gagamitin yung profile mo para mag-extort ng money sa'yo. O, di ba? Kaya mag-ingat-ingat kayo, lalo na kapag may nagme-message bigla na friend nyo na humihingi ng pera. Alamin nyo muna kung legit na humihingi ng pera o kaya alamin nyo kung siya ba talaga yung nagme-message sa inyo. Bale, sabi ng nag-message sa akin, yung age niya is mga between late 20s to early 30s. Pero yung itsura niya kasi medyo payat siya, tapos para siyang bagets, no? Pero kung titignan mo daw, late 20s or early 30s. So, yun daw yung description din ng mga nakakakilala sa kanya or yung mga tao na namumukhaan siya. Pero yun nga lang, hindi na siya mahagilap at patuloy niyang ginagamit ang profile ng may-ari ng phone na yan para makapanloko ng iba. Ito naman ang aking reaction. First of all, I would like to say thank you sa tiwala niyo sa akin para at least mag-vlog ako about sa insidente at malay natin, merong mga pwedeng makapag-identify sa suspect dyan sa video na yan na nakaputi. So, I hope na may viewers dito na maka-identify. And you did the right thing na i-report agad doon sa nearest police station dyan sa bandang Timog Avenue. Pero, naintindihan ko kung bakit ngayon lang kayo dumulog sa akin after how many months. Marahil siguro baka hanggang ngayon, medyo mahirap talaga na ma-identify talaga yung totoong pagkatao ng taong naka-white na shirt na yan, no? So, yes, maraming factors. Yung isa, baka pwedeng, na siya, batikan na siya. Alam na niya siguro yung ginagawa niya. Number 2 is, siguro kasi hindi pa masyadong mahigpit yung digital security natin. Kasi nga, di ba, kapag prepaid, kahit na meron yung SIM registration law, ang dami pa rin nakakalusot, no? Kaya medyo, ito yung isang challenge pa rin na kailangan talaga na i-review kung paano papaigtingin yung ganitong klaseng criminal na gawain. Kasi nag-theft siya, tapos meron pang extortion na nangyayari. So, maraming pwedeng ikaso laban sa kawatan na to. Ayan. Kaya, I hope na may makapag-identify sa mga viewers out there, sa mga followers natin, sa mga subscribers natin, para matulungan si Kuya. And mag-comment down below kayo, baka ma-identify nyo kung sino para at least magbigay ng action agad para mahuli itong kawatan. Kaya sa mga gustong maghumingi ng tulong, katulad ni Kuya, so mag-send lang kayo ng video para ma-vlog natin, malay nyo, ma-identify din itong mga kawatan. O kaya kahit na anong gusto nyong i-request, i-try natin na i-vlog, baka makatulong din ako sa pamamagitan ng vlog ko. Okay? So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito, especially for awareness. So, this vlog is mainly for awareness, para makatulong, no? And para mahuli ang dapat mahuli. So, that's it, guys. Thank you and have a wonderful day.